Hello everyone! Sa video presentation na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mabuo ang demand schedule gamit ang ating demand function. Kung ang given natin sa ating schedule ay ang presyo at ang hinahanap natin ay ang quantity demanded. At sa kabaligtaran, kung ang given naman ay ang quantity demanded at ang hinahanap naman natin ay ang presyo. So let's do this! QD is equals to 650 minus 5P. Ito yung gagamitin natin dito sa schedule na ito, itong formula na ito. Okay, so next ay QD is equals to 650 minus 5 times 4. Kaya siya times 4 kasi yung given natin na presyo ay 4. Hinahanap natin yung kung ilan yung quantity demanded ng presyo na 4. Ilan yung kaya nating bilhin kapag ang presyo ay 4. So, papalitan lang natin yung letter P na yan, na variable na yan, papalitan natin ng numbers na 4 para magkaroon ng value. Yan. So, next ay QD is equals to 650 minus, so 5 times 4 is equals to 20. Next is QD is equals to 630 kasi 650 minus 20. So, yun. Ganun lang kadali. Sunod naman, kapag ang presyo ay 8, ilan kaya ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili? Computin natin. So, ang given natin ay, ulitin natin, ang given natin na presyo ay 8. Hinahanap natin ilan yung gusto at kayang bilhin ng mga mamimili kapag ang presyo ay 8. So, ulitin lang natin, QD is equals to 650 minus 5P. QD is equals to 650 minus 5 times 8. So, yun yung given natin yung 8. Yan, papalitan natin yung letter P ng 8. Kasi yung P na yan, ang ibig sabihin yan ay presyo. So, ilan ba ang given natin na presyo? Di ba ang given natin na presyo ay 8? So, yan. Next ay QD is equals to 650 minus, ayan, 5 times 8 is equals to 40. Kaya nakuha yung 40. Sunod naman ay QD is equals to 650 minus 40 is equals to 610. Sunod. Kapag ang presyo naman ay 10, ilan ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili? Computin ulit natin. QD is equals to 650 minus 5P. QD is equals to 650 minus 5 times 10. 10, yung nilagay natin dito kasi yung P na letters na yan na variable ipapalitan natin ng given natin na presyo na 10. Yan. So, QD is equals to 650 minus 5 times 10 is equals to 50. Sunod, QD is equals to 650 minus 50 is equals to 600. Sunod, kapag ang presyo ay 15, ilan ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili? QD is equals to 650 minus 5P. QD is equals to 650 minus 5 times ang presyo natin ay 15. So, QD is equals to 650 minus 5 times 15 is equals to 75. So, QD is equals to 650 minus 75 is equals to 575. Sunod, kapag ang presyo natin ay 25. So, QD is equals to 650 minus 5P. QD is equals to 650 minus 5 times 25. Yung presyo natin ay 25. So, QD is equals to 650 minus 5 times 25 is equals to 125. QD is equals to 650 minus 125 is equals to 525. So, ganun lang kadali paano natin malaman o computein yung quantity demanded kapag quantity demanded yung ating hinahanap at given yung presyo. At ito naman yung mga paraan paano natin makuha kapag presyo naman ang hinahanap. Halimbawa, ang given ay puro naman quantity demanded. Magkano kaya ang presyo kung yun ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili? So, ulitin lang natin. Gayahin natin ulit yung given natin. QD is equals to 650 minus 5P. So, dahil presyo ang ating hinahanap, kailangan puro P yung nandito sa kaliwang side. So, ililipat natin yan ng posisyon. So, pag nilipat natin, yung negative 5 na yan, magiging positive 5P. So, ito na siya. 5P is equals to 650. Bring down 650. So, ang QD ay positive yan.
Pag nilipat natin, nagiging negative. So, kaya minus QD. Yan. So, 5P is equals to 650 minus 500. Kasi yung given natin ay 500. 500 ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ilan kaya o magkano kaya ang presyo kapag ang gusto at kayang bilhin ng mamimili ay 500 peraso. Yan. So, yung QD na yan, papalitan lang natin yung QD na letters na yan, ay papalitan lang natin, yung variables na yan na QD ay papalitan lang natin ng given na 500. Yan, para makompute na natin. Tapos, 5P is equals to, kaya siya 150 kasi 650 minus 500 is equals to 150. Dito natin ilalagay. Sunod naman ay, kailangan kasi, P lang yung maiwan kasi presyo yung hinanap natin yung letters mismo na P or yung variable na P. Yan. So, i-divide lang natin yung katabi ng numbers ng P, yung 5 na yan, i-divide lang natin siya sa kapareho niya para ma-cross out natin siya o para matanggal natin siya. Tapos, kung ano yung nilagay nating denominator or numbers dito sa baba, pareho din dito ang ilalagay nating numbers sa may kanan. Okay, kung ano yung nilagay mo numbers dito sa baba sa kaliwa, ganun din sa kanan. At yung numbers na yan, na denominators na yan na nasa baba, ay nanggaling lang din doon sa numerator ng nasa numbers ay nasa number na katabi ng P. Yan, so 5, cross out natin yung 5, lagay natin dito yung 5 na isa. Yan, so ibaba natin or bring down P. So wala na tayong 5, P na lang ang natitira. P is equals to, yan, 150 divide 5 is equals to 30. Yan, ganun lang kadali. Sunod naman, kapag ang gusto kayang bilhin ng mamimili ay 400, magkano kaya ang presyo? QD is equals to 650 minus 5P. Pihin lang ulit natin. 5P is equals to 650 minus QD. Ayan, nilipat na natin ang posisyon yung P at yung QD. Sunod, 5P is equals to 650 minus 400. 400 yung given ng QD or yung gusto at ang bilhin ng mga mamimili. 400. Yan, 400 ang ilalagay natin dyan. Sunod, 5P is equals to 250 kasi 650 minus 400 is equals to 250. Sunod ay ganun pa rin. Kailangan matanggal natin yung 5 para maibaba natin yung P. Or bring down natin yung P. So, kailangan lang natin siyang i-divide sa kanyang kamukha or kaparehong numero. So, 5 ang denominator sa kanan at ganun din sa kaliwa. Pareho lang dapat. So, yan. I-cross out na natin yung 5. Ibaba natin yung P. 250 is divided 5 is equals to 50. So, yan yung tamang sagot. Okay, next ay ulitin natin. QD is equals to 650 minus 5P. 5P is equals to 650 minus QD. Sunod, 5P is equals to 650 minus 300. 300 kasi yung given at gusto kang bilhin ng mamimili ay 300. Magkano kaya ang presyo? So, yan na yung 300. Yan yung QD. Sunod, 5P is equals to 350 kasi 650 minus 300. Ayan, ulit din natin. Cross out natin yung 5. Gayahin natin ulit 5. Ang denominator ng kanan at kaliwa. Cross out na natin yan. Bring down P. O baba natin yung P. 350 divide 5 is equals to 70. Sunod naman ay, pag ang gusto at kayang bilhin or ang QD ay 150, magkano kaya ang presyo? Yan, ulitin lang natin. QD is equals to 650 minus 5P. Lipat natin ang posisyon. 5P is equals to 650 minus QD. 5P is equals to 650 minus 150 kasi 150 yung given natin dito. Yan. So, 5P minus ay equals 500 kasi 650 minus 150 equals to 500. Ganon lang ulit. Kopyahin natin yung 5 para ma-cross out natin at ma-bring down natin yung P. Ganon din sa kanan. Kapareho ng sa kaliwa na denominator. So, yun, 500 divided by 5 is equals to 100. Ayan, ang presyo natin ay 100.
Sunod naman ay QD is equals to 650 minus 5P. 5P is equals to 650 minus QD. Nilipat natin ang posisyon, ang QD at ang P. Sunod ay 5P is equals to 650 minus 50 kasi 50 yung gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Magkano kaya ang presyo? Yan yung QD natin, 50. So 5P is equals to 600 kasi 650 minus 50 is equals to 600. So ganun na ulit, gayahin natin ang numerator ng nasa tabi ng P. So 5. Yan, 5. Cross out natin. Tapos gayahin natin dito sa kabila, 5. So bring down natin yung P. Yan, so 600 divided by 5 is equals to 120. Last naman, kapag ang given natin ay 0 or ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili ay 0 o wala, magkano kaya ang presyo? Yan, so QD is equals to 650 minus 5P. Lipat natin ulit ng posisyon. 5P is equals to 650 minus QD. Yan, 5P is equals to 650 at ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili ay 0 o wala. So, lagyan natin dyan 0. Yun, 5P is equals to 650 kasi 650 minus 0 is equals to 650. Ayan, gayahin natin ulit ang numerator na katabi ng P. Lagay natin sa baba para maging denominator natin. Ayan, para cross out natin. So, 5 divided by 5. Cross out natin yan. Iwan natin yung P o iba na natin yung P. Ngayon, 650 divided by 5 is equals to 130. So, ayan, 130 ang presyo.